Ako si Ka Samuel Erasga. Naging guide ako sa Marine Scout Ranger Special Forces sa Puno Muadji. Sige nga Sam, ikwento mo nga yung buhay mo at paano ka nagsimula maging KA. Nung time na yan, sir, nag-aaral ako ng high school. Tapos nagkaroon ng training ng Kabgo, sir, sa Dangkalan, Lamitan, sir. Na isip ko, subukan ko na mag-apply para mag-Kabgo, sir. Tapos nag-Kabgo na kami, sir. Gaano kagulo dito noong panahon na? Kasi simula pa lang noon. Magulo 94. na talaga, sir. Paano? Ikwento mo nga yung gaano kagulo tong basilan nung panahon na yan. Puro kidnap na yun, sir, kasi yung mga kuan, puro kidnap na, sir. Hindi pa nga kami nag-graduate ng Kabgo, sir. Nakabagbakan na kami, sir. Yung una kong bagbakan sa Sampinit, sir. Hindi ka pa nagka-Kabgo noon. Kumbaga, Nag-training pa kami, sir. bakbakan na. Yes, sir. Pero 94 kasi si Abdurrajak pa noon ang leader. Yes, sir. Tuloy-tuloy na yung kidnapping noon? Kidnapping, sir. Yes, sir. Yung highway papuntang Maluso, sir, na dito sa may kilometer 9, sir, kilometer 13, dyan lang kidnap nila. Anong lagi. kinikidnap nila? Mga, siyempre hindi pa foreigner, mga ano Mga pa? teachers, sir. Mga teacher. Yes, Tapos, sir. anong gagawin nila doon? Ransom? Ransom, sir. Ransom. Ransom talaga? Yes, sir. Tapos, ikaw, bakit? Anong trabaho mo noon? Nung panahon na hindi nag-aaral ka, di ba? Tapos, ba't ka nagdesisyon mag-Kabgo? Kasi yun nga, sir, kasagsagan talaga ng gulo, sir. Hindi na kami makapagtrabaho sa, kung akyat pa kami sa mga lupa namin nandoon sa taas, sir. Ano ba nun? Rubberan ang lupa nyo? Ano? Nung time, sir, wala pa rubber, sir. Nyugan pa, sir. Nyugan pa? Yes, sir. Pagkatapos magtanim kami ng mga gulay, mais, ganun, sir. Hindi na kami makaakyat pa sa taas, sir, kasi pati nandoon lang yung mga kalaban, sir. Taas, meaning, ikwento mo nga anong mga bayan yan kasi para sa mga tao na hindi pa napunta ng Basilan, ikwento mo lang anong mga bayan, ano ibig sabihin ng taas? Yung taas ng Suitsakal, sir. Taas ng Campo Barn, sir. Andyan na yung mga kalaban na yan, sir. So, nung panahon na yun, marami-rami sila, siyempre. Marami talaga, sir. Bata ka pa nun, high school. 18 years, sir. 18 years. Nakap ko, sir. Yes, sir. So, sabi mo, mag-join ka na lang ng Kabgo dahil? Hindi naman kami makapagtrabaho sa lupa namin, sir. Nandiyan na yung gulo lang talaga, sir. Maganda pa mag-Kabgo na ako, sir. Para kahit pa paano, sir, may kunting allowance naman ako, sir, para magkain, sir. Pero napakabigat nung paano, hindi ka ba natakot nun na magka-Kabgo ako, maaari kang mamatay agad-agad? Hindi, buhay na buhay ka pa ngayon, pero 1994, 1995. Kailan ka pumasok? 1990? 93, sir. Yes, sir. 95? 93, sir. 93. Kasi simula lang talaga na Abu Sayyaf nun. Sir, yes, yun na nga, sir. Yung pag-training kami ng June 19, sir, 1993. Hindi pa kami nag-graduate, sir. Umpisa ng kidnap, sir. Dala sa Sampinit, sir. Sige, ikwento mo nga ba, ano si Sampinit? Ano ba siya? Bakit doon dinadala? Bakit naging notorious si Sampinit Complex? Yun ang unang nila, sir, na mga kampuhan ng mga Abu Sayyaf, sir. Kasi bale, sentro ng Basilan yung Sampinit, sir. Pwede sila papunta doon, sir. Pwede kahit saan. Yung baga sa lugar na, ano, sir, yung bundok na yan, sir. Yung Sampinit talaga ang pinaka-sentro. Galing yung kabila, sir. Galing kahit doon. Sumisip ka nun. So yung dito naman, sir, papunta doon. Doon ang ano nila, sir. Doon ang talagang takbuhan. Sir, takbuhan nila, sir. Okay, so hindi ka ba nag-graduate ng Kabgo? Bagbakan na, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung unang bakbakan mo kasi 18 years old ka nun. Siyempre, sir, yung nung unang bagbakan, sir, doon parang gusto ko pa umiyak, sir, na gano'n, sir. Una talaga kong sabag sa bagbakan, sir. Batang-bata, teenager ka pa. Yes, sir. Marami akong naisip, sir, na pati yung mga lugar na akala ko, sir, na hindi na kasi ako umuwi ng buhay, sir. Grabe rin yung kampuhan din yung napasok namin, sir.
Ikwento mo, detalye mo. Kasi para sundalo ka naman. Alam mo yung Sir. nagsabihin ng... So, kampo nila, napasok nyo. Yes, kampo. Marines ang kasama mo. Yung Marines, sir. Ikwento mo nga yung buong, buong kwento na yan. Yun na, sir, yung bali, sir, yun na, yung buong kwento ko, sir, yun na. Pag-graduate ka, hindi pa kami nag-graduate, sir. May kidnap sila, sir. Pagkatapos doon, sama na ako sa operation doon sa Sampinit area, sir. Pasok namin yung kampo doon, sir, na gusto ko pa umiyak talaga, sir, doon. Pag-umpisa ko, sobrang lakas ba yung kalaban nun? Malakas din, sir. Pero hindi pa ganun kagaling o talagang praktisado na rin talaga na, magaling na rin talaga na. Pero na-observe ko, sir, mas malakas sila nung time ng Puno Muhaji na, sir. Yung na, kasi marami sir. na silang marami pera. Marami na talaga, pati yung mga baril nila, sir. Mga high power na talaga, sir. Kompleto na ng baril, sir. Kasi nung 1990, sabi mo, yung una mong encounter, anong napansin mo doon? Hindi pa sila ganun kalakas? Hindi pa, sir. Pati yung 50 caliber nila, sir, mga 2 lang pa sa kampo, sir. May 50 caliber? Yes, sir. Ang bigat nun. Lakas nun. Sir. Hindi katulad yung Puno Muhaji, sir. 5 yung 50 caliber nila, sir. May RPG na sila, sir. May Kompleto. 90 RR kompleto, sir. Yes, sir. Pero ito nun, siyempre wala pa silang masyadong ganong kalaking pera, hindi pa makabili ng ganong kadami. Yes, sir. So, yung una na, halos gusto mo umiyak, nagsisi na, bakit ka nag-capgo, ganon? Hindi man ako nagsisi, sir, pero siguro ganon talaga, sir, yung pag-umpisa, sir. Inaalala ko, pati yung mga magulang ko, sir, ganon, sir. Pero nung nakuha nyo yung kampo, ano nang feeling mo na? Teenager, 18 years old eh. Ay, masaya, sir. Pagkatapos, gusto na ko bumaba na, sir. Dahil gusto ko na makita. Siyempre, sir, teenager. Binata na, sir. May chicks na, sir. Gusto ko na agad na puntahan na yung... sir. Pero noon, nung una mong encounter nga noon, alam mo na, sige, magtatagal ako mag-capgo. Naisip mo ba noon na parang nagustuhan mo rin yung... Ay, sir. Nagustuhan ko na, sir. Pagkatapos nun, sir. Anong sumunod mo na experience na hindi makalimutan pagkatapos nun? Pagkatapos ng Sampinit sa 44th IB, sir. Ito ba yung na-wounded sila? Ambush? Hindi pa. 1995, sir. Ano naman yun? 44th IB? 44th IB. Kasi sila, pag alis ng Marine, sir, sila ang nag-handle sa amin, sir. Yung 44th? 44th IB, sir. Yes, sir. Grabe, halos pinapasa-pasa lang talaga kayo, no? Sir, yes, sir. Sige nga, yung encounter mo sa 44th, paano naman yun? Wala, nawalog din kami, sir. Nawalop kayo? Sir, yes, sir. Na umuwi kami na watak-watak, sir. Ikwento mo nga yung buo. Paano nangyari yun? Ang report sa amin, sir, na andon yung lugar na sa Kapayawan, sir, yung Abu Sayyaf. Noon, gaano sila kadami? Estimate mo? Marami na, sir. Yung siguro mga more or less mga 200 or 250 ganun, sir. So si Abdurrajak Danjalani pa ang commander noon. Sino pa ang mga noon, commander? Yung pati yung mga galing Holo, sir. Pupunta dito na sila, sir. Si Radulan? Radulan, sir, sir. Nung panahon na yon, kasi pumunta si Radulan sa Heron dito, medyo matindi-tindi rin yung grupo sir, na yes, yan. Sir. Kasi galing lang ako sa lugar ni Radulan. Kasi pagkatapos dito, pumunta naman si Janjalani doon sa lugar ni Radulan, sa Lumbaan, sa Sulu. So yun yung kaharap nyo pala noon. Ito yung original talaga ng Abu Sayyaf. Sir. Ikwento nyo nga paano kayo nawalop. Ang hirap sabihin na walop, pero talagang kung walop paano nangyari? Kasi open namin yung mga bahay doon, sir. Puro civilian, sir. Di balik kalsada man yan, sir. Matagal kami na bago pumasok, sir. Upihan namin, sir, yung kwan. Wala naman kami nakita doon, mga armado, gano'n. At nandoon na kami sa gitna, sir. Doon nagsigaw lang yung isang bata. Sir, okay lang yung Muslim, sir, kasi nagsigaw. Okay lang. Allahu Akbar. Hindi, sir. Awon sundalo. Anong sabihin nun? Andyan na. Sabay putok na, sir. Pero hindi nyo napansin talaga na may nakaposisyon sila? Hindi namin napansin, sir. Ilatag mo, ano mo, gamit yung mga kasi kamay mo? kalsada ganun, sir. Bahayan yan dito, kabilaan, sir.
May ano, parang pilot ba? Sir, ganun, sir. Sir. Sada ganun. Di, nandun na kami sa gitna, sir. Kaya, kung sino man nabuhay doon, sir, na magpasalamat na lang talaga sa Panginoon, sir. Dahil nasa kill zone kayo? Killing zone, gitna na kami, sir. Ilan kayo? 42, sir. Ilan namatay? Halos, pati yung mga kasama ko, Cab ko, sir, yun. Kasabay ko nag-training, may namatay, wounded, gano'n. Marami-rami? Sir. Paano ka nabuhay? Hindi ko lang alam, sir. Ang Diyos lang siguro. Yung mga ganitong kwento kasi, yung usapang mandirigma itong mga kwento na to eh. Ang Diyos lang may ano yan, sir. Kasi, magkabilaan ang bagbagan. Sir, sa kalsada kami, gitna kami ng kalsada. Ang pilot kasi, ang ibig sabihin ng pilot ba na matarik o hindi? Hindi naman. Hindi naman gaano matarik, sir. Yung kabilaan na kalsada, sir, yung bali yung yung taas ng ano, sir, mga 10 metro lang ganun, sir, kabilaan. Tapos talaga, yung may high ground doon, sir, doon yung 57 RR nila at saka yung mga 60 nila, sir. Anong cover nyo? Wala, talagang ano lang doon sa may kalsada, sir. Gulong-gulong. Gulong-gulong lang gulong-gulong talaga kayo? Yes, sir. Natawag mo lahat yung santo doon? Ah, yes, sir. Ikwento mo nga. Kaya nga, sir, na... Ang bigat nun. Mabigat talaga. Ambush yan. Hindi ko talaga makalimutan yan, sir, kasi yung mga oras na yun, ang naisip ko, sir, dadasal ako. Doon ako siguro nabuhay, sir. Hindi kasi, yung encounter mo ng Marines noon na, okay, ano yan, parang kwan lang yan. Oh, sir, yes, sir. Practice, diba? Yan, sir. Yes, sir. Ito, talagang ano na to. Yes, sir. So, nung unang marinig mo na, ano sabi niya, aon sundalo, ibig sabihin, anong sabihin nun? May sundalo. May sundalo, putok na. Putok na, sir. Volume par na yung kalaban, sir. Ikaw nun, siyempre, dalawang side yung bumibira sa inyo eh. Anong command ng officer? Nawala na yung command, sir, kasi nagwatak-watak na kami, sir. Wala na. Sir, yes, sir. Meron nga, sir, na umuwi kami mga 3 days, 4 days bago nakarating, sir. Pero isa-isa na lang, dalawa, ganun, sir. Hindi natin sabihin kung ilan namatay, pero talagang maraming namatay. Sir, yes, sir. Eh parang punong muhaji rin yung ano nito, yung experience na to sa'yo, baka mas mabigat. Ay, magkasing bigat. Sir, bali yung ano, yung lugar na yun, sir, yung Kapayawan na ano yung 44, sir, kasama kami. Yung Ranger din, nangyari din sa amin, sir, doon. Nabelo si Sir Cebuha. Mamaya iba, bakit nandun ka rin ba? Yes, sir. Mamaya mo ikwento. Puro Ranger pala kasama mo. Kaibigan ko lahat yung mga yan eh. Sir. Ito, tapusin muna natin itong 44. Ano nangyari sa'yo dyan? Wala, sir. Umuwi kami sa Kapatagan yung kampo namin, sir. Kanya-kanya, sir. Yes, sir. Kanya-kanya. Sir, yes, sir. Ikaw noon, parang, warsak ka rin konti Medyo ganun, sir. Hindi, ikwento mo nga. Sir, yung, hindi naman tayo, real talk na to, sabi nila yes, sir. Medyo warsak ka. Naka-survive ka ng ambush na hindi mo intindihan. Ganun talaga, sir. Para kang walang ganang cancer na ganun. Yung isip parang wala muna sa ano, sir. Malayo yung pagkatapos nagkatulala lagi. Pagkatapos nun? Yes, sir. Kasi ikaw nun, parang siyempre batang-bata ka, nangyari sa'yo yung ganun na hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung ganun. Ambush talaga yun eh. Ambush, sir. Yes, sir. And hindi biro-biro. Andun kami, galing ako sa barangay ni Radulan sa Hiron. Sir, yes, sir. Nag-reinforce, dumating sila dito sa Basilan. Sir, yes, sir. Hindi rin basta-basta si Radulan, sir. Matibay-tibay na ka. Talaga, sir. Yes, bakit? Paano mo masabi? Nasubukan namin yan sa Kapayawan, sir. Na nakita ko talaga matibay talaga, sir. And positive na sila yung nakalaban nyo. Sir, yes, sir. Kasi Janjalani tsaka Radulan yung nagsama yes, doon sir. sa ambush sa inyo. Kasi yung mga tao na yung Kapayawan, sir, mayroon din ako na mga kilala dyan na nagsabi sa akin. Pag makita mo yan, Sam, na hindi nila nakabalyo,
yan, si Radulan yan. Kabayo, naputol ang kamay. Sir. Yan yung legend ni Radulan. Sir. And of course, di mo naman nakita yon. Hindi mo naman siya nakita doon sa encounter na yun dahil kaugaga. Sir, kasi, yes, sir. Kaugaga ka nga na mag-survive na lang noon eh. Eh, anong ginawa mo? Takbo. Wala yes, nang kumanda eh. Nung nakita ko, sir, na medyo nakukunti-kunti na lang kami, nakita ko yung mga ganun, sir, na sinubukan ko na lang, sir, umalis din sa lugar na pilitin, baka mabuhay pa ako, sir. Baka mabuhay ka pa? Yes, sir. Paano mo pinilit? Yes, sir. Gapang, sir. Pagkatapos ng medyo malayo na doon na tumagbo na ako, sir. Pero yung mga kasama mo, talagang... Wala na, sir. Ang naiwan doon, sir, yung mga... Kuwan na lang na, sir. Makiya, sir. Yung mga buhay, sir, may nauna pa kami na umuwi, sir, na mas may nauna pa sa akin, sir. Para sa isang 18 years old nun, parang tulala ka talaga pagbalik. Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung effect sa'yo nung gano'n na nangyari sa'yo. Nung gano'n nga. Malaki talaga, sir, kasi yung parang ayaw ko na, sir, mga sama-sama sa mga tao, sir. Gusto ko mag-isa lang, sir, na ganun. Pagkatapos, tulala lang ako, sir, sa mag-isa ako. Wala ako sa isip, sir, na hanggang na-recover ulit, sir. Mga ilang buwan bago nag-recover? 3 buwan siguro, sir, ganun. Na talagang tulala ka? Sir, tama, sir. Estudyante sir, si Bayan ng Ranger, sir. 118 naman to. Sir. SR class 118. Pero sige, sandali muna. So, natapos yun, naka-recover ka. Fights ulit? Sir, yes, sir. Kasi ang na mga officer, sir, ako, na ganun, pasabak sa gera, sir. Pinunta nila yung barangay namin, sir, sa Suchakal. So, hinahanap ako. Sa 118, pero hindi pa tapos yung kay Sir Sobehana nun? O nauna yun? Una yung kay Sir Sobehana, sir. Ikwento mo nga, another episode yon. So, ito yung ambush ng 44th IB. Sir. So, ang